Pumayat si Tatay Digong, mga kababayan. Never before na makikita nyo na ganito kapayat daw si Tatay Digong Duterte, mga kababayan. Yan po raw ang itsura ngayon ni dating Pangulong Duterte sa loob ng kulungan ng ICC. Gayon pa man mga kababayan, pinagkakaguluhan pa rin siya at pinag-aawayan ng kanyang mga girlfriends, mga kababayan. Sa makatuwid, ang sabi nitong si VP Sara Duterte, starring ba ito si Maharlika, mga kababayan eh? Sabi ni VP Sara, kinontent pa daw ni Maharlika yung awayan ng mga girlfriends ni Tatay Digong, mga kababayan. Apparently, mga kababayan, yung gulo doon sa The Netherlands ay mukhang gulo lang naman pala, mga kababayan, ng mga girlfriends si PRRD. Kaya wag na lang po natin itong masyadong i-big deal, mga kababayan, dahil natural lang naman na mag-away-away talaga ang mga girlfriends si PRRD. Dahil Hokage. Yan ang sabi ni Baste, mga kababayan, sa kanyang tatay. At hayaan na natin sila, sa kanilang personal na away, mga kababayan. Away yan ng girlfriend ng may girlfriend. Ang nangyayari kasi, mayroong mga vloggers na kumakampi doon kay, ano pangalan nun? Yung tinatawag ni, mga kababayan, Maharlika na Alpotera. Mayroong mga vloggers na kumapi doon. Si Maharlika, mga kababayan, kampi kay Hanilet. Hanggang naging complicated na, mga kababayan, ang usapan. Yung ibang vloggers, inaaway na si Hanilet din, mga kababayan. Wag na! Si Bangag at di kalaban dito eh. Pati si Kitty, inaaway din ng ibang vloggers. Ewan na lang natin kung bakit. Pero, aksaya lang yan sa panahon, mga kababayan. Bahala na yan silang mga girlfriend ni PRRD. Personal na away nila yan, mga kababayan. Balik tayo dito sa totoong focus natin. Pero, pakinggan nyo, mga kababayan, na yung sinabi ni VP Sara Duterte tungkol dito sa mga girlfriend si PRRD na kinontent pa ni Maharlika. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong? Kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Ha? Sa badis. mga maalala ninyo sa kanya. Hala, no? Yung last time na nakita siya, mga kababayan, sa media, yung iniharap siya na hirap siya magsalita, ang payatan niya nun, mga kababayan. Lalo pang pumayat. Ay, Diyos ko, baka butot balat na lang si Tatay Digong. Kasalanan ito ni Bangag, mga kababayan. Mga panahon na naging mayor siya, na naging never. vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Never niyang nakita, mga kababayan, na ganyan kapayat si Tatay Digong. Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya mula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Balik sa girlfriend. Asa na ba si Maharlika? Maharlika! Maharlika. Kumusta na yung sinasabi mong Alpotera? Ang sabi, mga kababayan, girlfriend daw yun ni Tatay Digong. Wala natin something MU? Mutual understanding. Kaya pala mga kababayan, andoon. Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend Away ng mga girlfriend. Yan pala. Yun ang content ni Maharlika, yung sinasabi Alpotera. Ay, nako. Pero wag na siguro natin i-touch yun, mga kababayan. Bahala na sila mag-away doon. Kung away lang yan ng mga girlfriends si PRRD, hayaan na natin yan. Mga vloggers, enough is enough. Sila na lang ang mag-away. Doon tayo, focus tayo sa Bangag. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriends. Sabi nga ni Baste, Hokage. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag nang mag-asawa. Asawa ulit. Magpatalik.
Di ba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun, hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok malamig. pa rin yung lamig. Doon sa kanya. Lalo na't pumayat, mga kababayan, ano? At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tigahig, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oh, hindi mga kababayan, hindi niluluto sa kaldero at saka rice cooker. Yung minsan sa kanila, yung sa frying pan, nakalutang sa tubig, mga kababayan, nilalagyan ng kung ano-ano, tapos minimekos-mekos, ganyan. Oh, iba ang lasa. Iba ang lasa. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya. By the way. Diyan ba ililipat si Tatay Digong sa Australia? Bakit nandyan si Sarah? Baka nagpa-process ng mga kababayan ng advance party, ha? Kung dyan sa Australia, mas okay, di ba? Mas malapit yan sa Pilipinas. Ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya lungkot. na wala siya. Yes, ma'am. Walang Sabi girlfriend. Yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga Oo lawyers nga. niya. Aroy. Baka makatuhog na naman ng bagong girlfriend, mga kababayan. Magaganda daw ang lawyers. Yung isa is Singaporean, Spanish. Oh, Singaporean Spanish. Spanish siya. Yung isa is Dutch. Dutch. Yan pa naman ang mga tipo ni Tatay Digong, mga papuputi, mga kababayan. Oh, at araw-araw yun, bumibisita sa kanya. Aroy. Magagalit na naman dito ang mga girlfriends ni Tatay Digong. Sa detention. So every morning, meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang Ma-inlove na naman daw sa lawyer, mga kababayan. yun na nga ang problema ko, sir. Batinig. Naligawan ba? Oh. Single si Tatay Digong, mga kababayan, ha? Officially single. Matinik pa naman yon si PRD. May asim pa. So, baka Pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga. Mambobola! Oh. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir. Kasi nakita ko Warning yung, na, sir, warning ganda na. eh. Oh. Talaga, sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang Bataan! pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Lilipat sa Palawan. Pumupunta sa Palawan. Doon naman ako sa kabila. Alam mo, ma'am, noong isang araw naglalakad ako, sobrang lamig niya, di ba? Gumaganda yung kutis mo kasi nagsasarado yung pores mo. Wow. Tapos naisip ko, sana ganito sa Pilipinas, no? Malamig sa mukha, malamig sa leeg, pero hindi malamig sa likod, hindi malamig sa lower back. Hindi Ganyan malamig pala sa dyan? tuhod. Di ba, ma'am? Dito lang yung Hindi aksaya sa kuryente, mga kababayan, dahil hindi ka na kailangan ng aircon. Oh. lamig ba sa Pilipinas, dyan lang. Pag naglalakad ka, pero dito sa baba, kung saan masakit pag malamig, wala. Para maganda ang kutis lagi ng
Pilipina. Mm. Hindi yung konting ano lang, konting init lang, meron na kaagad, breakout, meron na kaagad. Break out. Agnas agad. Oh, dito mga kababayan. Kaliligo mo lang tapos paglabas mo, isang oras agnas ka na agad. Pwede ang bugnaw diri lang. Ano? Yung malamig dito lang. Oh, malamig. Dito, dyan, malamig. Pero dito sa baba, wala nang lamig. Kasi ma'am, sa totoo lang ma'am, gusto ko na talaga mag-jacket. Oh, nag-jacket. Wala siyang jacket. Oh, Kailangan ko uniform. Oh. Uniform? Asan? His influence in my life. Unang-una, education. You know, when we talk about tiger Influence, moms, si PRRD. Asian tiger moms, where they demand academic excellence from their children. In my family, it was a tiger dad, not Tiger a dad. tiger mom. Nasabi ko sa inyo, sa sobrang bait talaga ng nanay ko, kahit gusto mong maging bulaklak, sasabihin niya sa'yo, go ahead, become a flower. Sinabihan kasi siya mga kababayan ni Tate Digong na kung hindi ka mag-aral, magiging halaman ka talaga. Sarah. Oh. Ganyan, yung nanay ko. Pero yung tatay ko talaga was really, I would say terrible in terms of driving the importance of education into my head. Really. Because, ang sinasabi lang niya sa Nakikita na ni Tatay Digong magiging future president ito. Aral ka mabuti. noon, hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor. Oh, naging Dalawa abogado lang na nga ang siya. binigay niya na choices sa akin. Swerte na nga kayo, yung mga nanay nyo, sinabi lang sa inyo nurse So, 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. Oy, kami gusto din namin maging abogado dati, doktor. Oh, di ba tinatanong tayo sa paaralan? And then pag college pa nga lang. Ang hirap pala. Ayoko na. Sana matapos na tong kalbaryo sa pag-aaral. So, 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So, ako din, pakiramdam ko rin, nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang Nag-medicine yan si Sarah mga kababayan na hindi niya gusto. Parang hindi daw talaga siya para doon. Kaya naging abogado na lang. libreng kuryente at tubig. Ganon yung pakiramdam ko. At ang kanyang sa college mga kababayan, in line sa medical fields, respiratory therapist. Hindi basta-basta si Sarah mga kababayan, therapist yan, respiratory. So, nagsimula ako sa med school and then I ended up sa law school and became a lawyer. Lawyer. And yun. Ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor. Kaya, wala nang ibang paulit-ulit na sinabi sa akin, tatay ko, kailangan mo maging doktor o kailangan mo maging abogado. So, it was a childhood with a tiger dad. Tiger dad. An Asian tiger dad, not an Asian tiger Mom. Ang pangalawa pong natutunan ko at paulit-ulit na sinabi sa akin ni Pangulong Duterte, sabi niya, you make your own history. Make your in this own world. history. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede pagturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Nagpapatawad ako ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM
Oh, nabudol daw kasi. Ang sigaw ng mga tao, nabudol kami. Hindi ko sinasabi, ma'am, ha, na kasalanan mo at binoto mo si Bida. Hindi ko alam, ma'am, talaga, totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko, ma'am, dahil, syempre, di ba, we had that dark past in our country. Kala niya nagbago na. And the Iba na. principal figure of that was Senior. Marcos Senior. So I was thinking that he would want a legacy that Redeem. is better than what we had before. Mas malala So- pag ginawa. Oh, naiyak na si Sarah. Unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, Oh, hindi niya na-vet properly, mga kababayan. Hindi niya na-screen. Hindi rin niya na-screen na dalawa pala sila, mga kababayan, na conjugal property ang pagka-presidente, si Admiral. I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos, No! Ayaw namin makinig. No! is a different individual Wala. altogether. And she was Sorry, Sarah. Ikaw lang ang susuportahan namin. she was the one who was my friend, who is my friend since 2012. Kahit na. BBM I met in 2015. Sorry, 20 before the 2020. Yes, ma'am. 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. He's using you. Pati si Mangga. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am. To Wag nang Marcos! run with. Magagalit na naman yung mga pro Duterte, mga kababayan, / maka-Aimee. Marami sila. Bongbong Marcos. Asa man taga Sigihor din eh? No, lagi mo angkot mo. Na! Angkot na. Ma'am, budat-buduting. Ano daw? So that is the second influence. That is that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko. Kasalanan! Oo, kasalanan daw niya. Hindi na daw siya dapat magturo ng kahit na sino, mga kababayan. Nagsorry nga siya, mga kababayan. Ako, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, your life. That's true. Third, ano nga ba yung third, ma'am? Di ka pwedeng umiyak. Kahit Bawal anong umiyak. nangyari. Hindi ka talaga pwede Umiyak. You cannot cry at all. Grabe, Now, no? When I was 5 years old, and this is so traumatic, ha? 5 years old, iyakin pa yan. In fact, 5 years old, you don't have memories, diba? When you were 5 years old. Ako, Meron bata ko, na. ma'am, I do. Meron na. So, nakatira kami sa GSIS, sa Davao City. Natutulog kami sa kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni Manong, si Mama. Wala kasi basta noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So, this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako and then si PRD. And then, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung... Maliit lang ka ng bahay, no? Hindi na ko makahinumdum. Tantrum. Pero, nabuisit siya. Iiyak ako. Sabi niya, umiyak. Sabi niya, tas, diba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, diba? Pero nandiyan pa rin yung...
And then even sobbing is not allowed. Oh, it's really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. So you cannot sob. No sound at all. No sound at So all. you can cry, but only tears. But you cannot show the tears. You cannot sob. No, not allowed. So I was like, and then he said, oh, I've had enough of this. You go out, you stay in the living room, and you sleep in the living room. So I was 5 years old, and then hanggang ngayon takot man ako sa cockroach. No? And I think kasalanan ito ng tatay ko ba? Takot ako sa cockroach. You know that flying cockroach? Huwag yung mga malaliit na cockroach na yung mga lumilipad, yung pag tiningnan mo siya, pupunta siya sa iyo. Yung mga ganyan na cockroach. And then, sent me out into the living room to sleep in the living room, and then he locked the bedroom door. So they can sleep peacefully, and then I can cry freely outside. God. Cry freely. Oh. And then when you're 5 years old, your imagination runs wild. Runs Dark. wild. You cannot reach the light switch. So it was dark, and the only light is from the outside ba? The street light. And then I can remember, ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na, yung imagination mo, tapos habang natutulog ka, gagapang sila lahat sa iyo, mga ganyan. So, ganun siya. Hindi ka pwedeng umiyak at hindi mo pwedeng ipakita ang iyong mga luha. Noong isang beses, magkasama kami ni Kitty na bumisita sa loob ng detention unit. And then sinabi ko sa kanila, kay Hanila at kay Kitty, huwag kayo umiyak ha, kasi ayaw niya. Sinabi niya sa akin kasi nung unang mga araw na nandun siya, ako lang yung bumibisita. Paulit-ulit niya sinabi sa akin na ayoko bumisita sila kasi alam ko mag-iiyakan. Sabi ko, ako nang bahala, sabihan ko sila. And then this Kitty, hindi This niya kitty napilit. Parang may kanta yan eh. This kitty want to Isang beses, hindi niya napigilan talaga. She started, Oh. pero nandun siya sa likod. Bawal umiyak. Ni Kitty. PRD. Apparently, narinig ni PRD. Kasi sinabihan siya, you know what, your tears don't help. Pagalitan. So sabi ko din sa kanya, Ang mukha oh. so sabi ko din sa kanya, Buti nga, napagalitan ni tatay. Ganyan mga kapatid, mga kababayan, ano? Kiliting-kiliti yung kapatid mo, mga kababayan, kapag napapagalitan ka ng nanay mo o tatay. Tingnan mo yung kapatid mo. Ganyang itsura. Nye. Ganyan talaga. oh. So, ganon. Hindi ka Mm, pwedeng umiyak, make your own history in this world. bawal And umiyak. the importance of education in the lives of our children and grandchildren and great-grandchildren. Because that will really influence change in our country. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan, tungkol sa girlfriend na chismax ni Sarah sa mga girlfriend si PRRD? Panoorin nyo ha ang full video, mga kababayan, nito sa Facebook page si Sarah. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.